ngayon naman ay muli natin kapiling ang ating kapatid na si Brother Angelo Atabay para magpatotoo sa araw na ito ng Sabat. Brother Angelo, anong masasabi mo? Ako po ay nagpapasalamat sa tunay at naging sa bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit ka nagpapasalamat? Sa ano po, paggamit ko po ng sabon ng bagong milenyo at banal na nangis po ng buhay. Anong nangyari? Ganito mo sa amin? Simula po kasi, Brother Eric, nung nalipat ako dito sa bagong amo, panggabi po ang duty ko. 2 p.m. hanggang 3 p.m. Saan ka ba kayo nagtatrabaho, Brother Angelo? Doon pa na ba? Dito lang po sa Quezon City, Quezon Ave. Iba na ang hindi mo ngayon. Wala na, hindi ka na nagbubuhat. Hindi na po. As in, nag-drive lang kami. Ayan, bago trabaho na to. Opo. So ano nangyari, Brother Angelo? Kasi po, nung bumili ako ng sabon ng bagong milenyo, tapos after 1 week pa akong gumagamit, parang naramdaman ko sa sarili ko na wala na akong ginagawa sa mukha. Yung Dinidilis. At ano naman yung dinidilis mo sa mukha mo? ano po, may tumutubo ka. Nung kasi hindi pa ako gumagamit ng sabon ng bagong milenyo. Oo. Pagdamag po ako walang tulog, may tumutubo dahil sa mukha ko na sabi nila pag-ibig daw. Ay, ano, yung pimples pala, pimples. Ayan, pimples. Mayroon palang umibig, tutubuan ka ng pimples. Sa puyat mo kasi, pag ako magdamag na kuya, kinabukasan po, may tumutubo talaga. Tapos minsan, hindi pa hinog, binibigyan ko na. Ay, makikigil nga, kaya pala. So, nung makabili ka ng sabon ng bagong milenyo, ay nagamit mo. Opo, ginagamit ko po. At habang ginagamit mo, ano kayo ng pagbabago sa iyong mukha? Opo, tuwing maliligo po ako, tapos pag matulog, nagigila ako sa bayo po ang ginagamit ko. Pero bago ko po ginagamit, sa isip ko, dinadasal ko, sabi ko sa bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa gusto mo at pangyarihan sa lahat, sabi nga sa kanta, super epic agad. Pero kailangan natin, yung pananampalataya na walang pag-aalinlangan dahil yun po ang gusto ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon sa gusto mo at pangyarihan sa lahat. Nung sinabi ni Padre Layo na super effect agad, nung magamit mo, ano ngayon na naging epekto sa'yo? Nung magamit ko po na sa Eric, pagkikisip, pagkakawag, kinakapak ko sa'yo, wala na akong Dinidilis. sabi ko, talagang mabisa talaga ang sabon ng bagong milenyo. Tama yung sabi sa kanta na super effect agad pag ginamit mo. Tapos sabi ko, pupunta ako doon nung Sabado sa Montalban kasi bibili ako ng sabon ng bagong milenyo. Ayan, hindi ka nakarating. Hindi pa ako nakarating kasi talagang nasiraan po ako ng motor, Brother. Si Brother mo, AJ, yung kumpare mo. Nakarating po siya. Nakarating doon. Nag-comment po siya. Ngayon po, bandang alas 12 pasado, tumawag yung boss ko. Kailangan ko ng driver. Oo. Sabi ko, ma'am, tapos na mag-ayos ng motor ko, hindi mo pa ako nakakita ng simbahan. Sabi niya, pasensya ka na ma'am. Kailangan ko talaga bawin ka ng susunod na Sabado. Ayan. Sabi niya po, ay ako naman po, walang manawa at bago lang din po. Kaya, hindi, sabi tayo salita, hindi pa ako Brother Eric na pagsimba. Nakadalawa. Nakadalaw sa gawain ng kaya po, sabi ko, dito sa Valenzuela po, dito sa ating pupunta po ako. Siguraduhin mo makarating mo. Isiguraduhin ko na po na, isiguraduhin ko po na makarating ako dito dahil kanina po, kagabi po kasi magdamag po ako nag-drive, wala po akong tulog. Oo. Nag-out po ako is 5:30 ng umaga na. Madaling araw. Opo, kasi yung boss ko, kakauwi lang po. Ngayon, pagdating ko po sa bahay nila, sabi ko, paano kaya ako? Pupunta ako ng gawain, wala pa akong tulog, magmumotor pa ako. Sabi ko, ano kaya kung may jeep muna ako kahit mga isang oras? Sabi ko po doon sa katulong, sabi ko kay ate, sabi ko, pwede, gising mo naman ako mamaya, mga 7. I-live ka lang. I-live lang ako kasi magmumotor pa ako. Sabi ng katulong, bakit kasi aalis ka po, simpa ka pa matulog ka na lang. Sabi ko, hindi pwede. Kasi
buhay na Diyos na naginip ako na sabi ng bugtong at buhay na Diyos sa akin, bakit daw lagi akong late sa gawain? Ayan. Kung naginip ako, kaya kanina po, alas 6 hanggang alas 7, pag ginising ako ng katulog, sabi niya, alas 7 na, ginising ka na. Tapos, pag, inaantok pa ako, brother, sabi ko, naka-edit ulit ako, naka-edit po ako. Ayan. Naka-edit ulit ako, siguro mga, mga 7:30 na, naka-edit pa ako. Nanaginip nga po ako na, sabi ng bugtong buhay na Diyos, lagi na lang daw ako ulit sa gawa sa, pagdalo sa gawain. So, anong ginawa mo ngayon? Ngayon po, dahil na takot ako sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, kahit tantok pa po ako, kinuha ko po yung banal na langis ng buhay, nagtulog po ako sa kwarto ko, mag-isa ako. Tinaas ko yung banal na langis ng buhay, hiniling ko sa bugtong at buhay na Diyos na bigyan niya ako ng lakas para makarating dito sa gawain, kahit isang oras na nagtulog ko. Pagkatapos ko pumunta sa brother Eric, pagkain naman ko ng isang takil, tapos binusa ko yung ulo ko. Bigla po nawala yung anto ko. Iba ang kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Yesu Cristo na pinaka-magapangyarihan sa lahat. Basta tayo lang po ay, huwag po tayo mag-aalinlangan. Huwag na po tayo magpapaniwala sa mga sinasabi ng iba na nanira na walang bisa. Hindi po totoo yun. Ang bisa ng banal na langis ng buhay ay kung wala tayong pag-aalinlangan sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Yesu Cristo na pinaka-makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Happy Sabbath po sa ating lahat. Maraming salamat po, Brother Angelo. Asya napakagandang bato to.